ba ang may totoong followers? Sino ba ang, hindi ba? Baka naman kasing between one page and another page, merong isang hindi may totoong followers kasi hindi ito nagre-reflect sa kanilang metrics, no? So, halimbawa, so you can see, halimbawa ito, no? Nagsulat lang ako ng tula, 3.2 thousand emojis 1 hour ago, 130 comments, 278 shares, hindi ba? And that's a downtime pa. Tapos ito, 22,000 emoji, 22,000 reactions, 650 comments, 1.8 shares. Di ba? So itong ni-repost ko lang na yung explanation ko, yung Learn from Ukraine, 1.5 reactions, 111 shares. Ni-repost ko lang yon, no? As early kanina. Tapos itong post ko, 14,000 reactions, 523 comments, 1.4 shares, etc., etc. So may social media war. And you know na you're losing. Ngayon, anong gustong gawin ng kalaban? Kasi nga, kailangan nilang gumastos in order to have the kind of views. Kaso, nakikita nyo, pag yung kakompetensya mo, ganun na kalayo, tapos ikaw, kailangan mong pag gumastos, kailangan mo pang kumayod, etc., mahirapan ka. So, anong ginagawa nila ngayon? Ganyan talaga. Pag natatalo na, ang gagawin nila, gusto na nilang pilayan yung kalaban. Pilayan yung kalaban, hindi ba? Parang Amerika lang yan. Hindi ba? Yung China, nauunahan na siya. Anong ginawa ng Amerika? Binan ng semiconductor chips papuntang China. Di ba? Tapos kung ano-anong mga pinagsasabi para i-justify yung pag-ban. Pero ang punot dulo kasi nun, pag hindi nila binan yung semiconductor chip sa China, kasi wala pang ganong capacity yung China in order to create its own ganong level na semiconductor chip. Di ba? Kung hindi nila i-ban, talagang bubongga yung China. Talagang hindi nila mahabol. Kaso kahit i-ban nila, tumutodo pa rin yung China. It's just the same principle. No? May competition. Hindi nyo kayang makipag-compete. So ngayon, ang gagawin nyo, pipilayan nyo na lang yung kalaban ninyo. Diba? And that is what's happening right now in social media. Gusto nilang pilayan yung Duterte supporters sa social media. Ang inuuna nila, yung mga Duterte-aligned bloggers. Kasi sila ang nagdodraw ng audiences. Sila nag-amplify ng voice. Sila ang nagbibigay ng commentaries. Sila nagbibigay ng opinions. Hindi ba? Sila yung nagiging megaphone ng Duterte supporters. And ako isa sa mga megaphones ng Duterte supporters. Kaya, ano gusto nilang gawin sa akin? Gusto nila akong pilayan. Kasi alam na nila yan, hindi ba? Do you remember, during the administration of Duterte, 3 kami noon. Si Mocha, si Thinking Pinoy, saka ako. Kami yung tinatawag nila dating the Big Three. Di ba? Si Mocha kasi naglaylo na. No? Lumagay na sa tahimik. And that's her choice. Yung isa naman, na-co-op na. So, ka na natitira. And I think Mocha is going to go back again. No? I hope, girl, bumalik ka na uli. And now, syempre, gusto nila akong targetin. They really want to do everything in order to target me. Sinabi ko nga sa inyo, merong tanim inciting to sedition na pinapadala sa akin sa kay Maharlika. And of course, Maharlika is another huge media personality, pero ang kanya talagang audience sa YouTube. So, nakikita ninyo yung gusto nilang gawin, di ba? Gusto nilang pilayan ang Duterte-aligned bloggers. Kasi pag tiningnan mo yung engagement ng kanilang bloggers, wala talaga. They are not drawing audience. Baka nga pati sarili nilang mga kakamping, hindi sila pinapanood. Baka hindi sila pinapakinggan. Hindi sila ganun ka-engage. Kaya nga, kita mo ton, anong nangyari ngayong March 28? Itong March 28, pinakita na hindi na totoo ang supporters ni PRRD sa social media. Kasi itong March 28 na global worldwide celebration ng birthday ni Duterte, this is a social media driven movement. Nagigets ninyo? Kaya ngayon nakikita nila, can you imagine, nagsusulputan sa iba't ibang cities sa Manila, sa Davao, sa Cebu, sa iba't ibang dako ng daigdig, and it is social media driven. Pure social media driven, organic, no central organization, it is just one force, no? Para siyang iba't ibang river, iba't ibang rivers coming from different directions and heading to one ocean. And we are just starting. March 28 pa lang. Can you imagine, 1 month na? No, halos mag-1 month na, tuloy-tuloy pa rin ang panawagan ng mga taong bayan. And this will just grow bigger and bigger as time goes by. So, ngayon, yung sa kabilang parlor, umamin na kasi kayo. You are using every possible way in order na pilayan ninyo ang kakompetensya ninyo. Hindi ba? That is what you're doing. Huwag na kayong mag-ebas-ebas na motherhood statements ninyo, civility, etos. Hindi rin kayo civil sa online. Grabe nga kayo makapanlait ng mga tao eh. Hindi ba? Tapos pag na-resbakan kayo, na-bar the back to you kayo. Ang taray no? Pag na-bar the back to you kayo ng mga inaalipusta ninyo, magagalit kayo, iiyak kayo bigla ang victim. Pero ang totoo niyan, hindi nyo kinakaya ang social media dahil nasanay kayo
sa inyong sheltered lives. That is the truth to it. Di ba? Na bar the back to you. Di ba? Bar the back to you. Di ba? So ngayon, ayaw niyong lumaban na ng patas. Di ba? Kasi nga, pag sa patas na laban, talo kayo eh. Kasi sa social media, patas to eh. Mag-upload ka, magsalita ka, everyone can do that. Hindi ba? Everyone can do that. Wala, hindi mo mai-impluwensyahan ang Facebook, although some of you do that, di ba? Pinapa-down yung ibang pages, etc. Yung bago pa lang account ni Crisette, na-disable siya. I think it's gonna be permanently disabled. Why? Because they are banning her. Kakaiba yan. Parang mangyayari sa kanya ngayon yung nangyari kay Lorraine. Kaya nangyari kasi kay Lorraine, natanggal yung dati niyang Facebook, binan siya ng Facebook, and no matter kung anong gawin niya, pag siya ang maggagawa ng Facebook account, nababan kagad. And I believe it was because of what they requested for Facebook to do. Kaya nga ako, no, maybe they're trying to do it to my account. Maybe they will succeed, maybe they will not. Pero ito lang, isa ko lang masasabi sa inyo. Hindi naman, ang Duterte supporters, hindi po yan katulad ng mga organisasyon na pag tinanggal mo yung leading voice, mawawala na yan. We are just a megaphone of our readers. Ako, I get to know my readers. You know, some of their point of view, I agree, some I don't. And most of the time, nagkakasundo naman kami. Kahit naman yung readers ko, binabarda ako. Wala akong pakialam sa bardahan. Sanay tayo sa bardahan, no? Ngayon, kung ayaw nyo pang i-recognize na there's a social media war, and gusto nyo pilayan yung kalaban ninyo, kayong mga nasa kabilang parlor, ganyan ang gusto nyo gawin sa amin, pilayan kami para kayo ang manguna. Well, always remember, yung readers namin, very active to. Kaya nga tumataas ang engagement namin eh. Kaya nga tumataas ang views because they're very active. Do you really think kapag tinanggal nyo kami, itong mga to ay lilipat sa inyo? I'm pretty sure gusto nyo to mga lumipat sa inyo, di ba? Paano yan? Established na kami eh. Magti 10 years na. 2016 ako nagsimula, magti 2026 na. Established na. So kahit tanggalin nyo kami, itong mga to, good luck kung kayo ang pakikinggan. Hindi ba? Magagalit lang lalo sila sa inyo dahil alam nila kayo ang may kagagawan. Sino pa ba? Hindi ba? Sino pa ba? And instead, ang ginagawa nyo kasi, yung ginagawa ng mga Democrats sa US, yung nilalait yung mga supporters ng Republican, nilalait yung mga supporters ni Trump, akala ng mga Democrats sila na ang bonggang-bongga dahil sa sobrang lakas ng panlalait nila, tinatawag nilang BOBO, ang mga supporters ni Trump, tinatawag nilang SPUPID. Kaya, tapos, syempre, dahil nga sobrang ingay, sobrang malakas manlait, sobrang at feeling ng mga Democrats sila ang cool, di ba? Yung ibang Trump supporters, tahimik na lang. Pag tinatanong sila kung sino suportahan nila, sinasabi nila na comment, di sila mahilig sa politika. Pero true enough, supporters sila na Trump, hindi na lang nila sinasabi. So ngayon, hindi ito nag-reflect. So akala ngayon ng mga Democrats, ay wala na supporters si Trump, mananalo si Kamala Harris, maraming supporters si Kamala Harris, kasi pag pumunta ka ng mga streets, maraming magsasabi ng Kamala. And then anong ending, nung election, lot-lot de Leon. Di ba, lot-lot de Leon, lot-lot and friends, si Kamala Harris. At naloka sila sa dami at lakas ng bumoto kay Donald Trump. Bakit nanalo si Donald Trump? Bakit? Kahit ganyan siya, kahit ayaw siya ng mga Democrats. Dahil si Donald Trump, sinasabi niya, konektado siya dun sa totoong issue, the real concerns ng taong bayan. Diba? Wala kasing motherhood statements si Donald Trump eh. He is very raw. He just say it what it is. Whether you like it him or not, that is his charm. Hindi ba? Hindi siya katulad ni Kamala Harris na paikot-ikot na motherhood statements, etc. na sawa na doon ng taong bayan. Ang gusto ng tao ngayon ay common sense. Hindi ba? Common sense. Diyan kayo natatalo kayo sa common sense. You know why? Because you live in a world of theories. But the people live in social reality. If the social reality of people do not match your theory, kahit gaano pa katamis, kalalim ang pinagsasabi mo, kung ang hugot niyan ay hindi hugot sa social reality ng mga tao, wala yang maniniwala. Dahil kapag ikay nagsasalita, diba? I think this was, ang nagsabi nito ay isang African leader. I can't remember if it's Nelson Mandela. Ang sabi niya, if you speak a language that people know, you will reach, parang you will be able to convince their brain, parang ganyan. But if you speak the language that people speak, you go straight to the heart. You appeal to the heart. And that's the most important thing. Puso ng tao. Etong mga to, gumagamit ng social media na to. Ito yung mga masa. Ito yung may nabubuhay sa realidad. Hindi ito nabubuhay sa teorya. Ito yung mga taong naglalakad sa streets. Ito yung mga taong sumasakay ng jeep, sumasakay ng taxi. Ito yung mga taong nagtatrabaho. Ito yung mga taong nag-aalaga ng bata, nagsusundo ng bata. Ito yung mga taong natatakot kung yung asawa nila makakauwi ba ng safe tuwing gabi. Ito yung mga tao na nag-worry kung
yung nanay ba ng kanyang mga anak ay safe sa bahay kung wala yung tatay nila? Ito yung mga tao na nangangamba kung yung mga adik sa tabi, baka masaksak sila dahil naglilipa na naman. That is the reality that you have to address. No matter how much you know about theory, if your theory, napalis pa ko doon, no? If your theory doesn't address, okay, the heart, if your theory doesn't address the day-to-day reality of people, if your theory doesn't bear any witness to what people experience in their everyday lives, wala yan, hindi yan makikinig sa inyo. Kaya kagahiga nyo kami kapilayan, may susulpot at susulpot. Napapalit sa amin. Kung hindi man kami, meron pa. Because etong mga taong to, na nilalait ninyo, na ngayon ay nag-gather in celebration of Duterte, these are the very same people who made Duterte won in 2016 against your candidate. These are the very same people who made BBM win. And Sara get the highest number of votes in history. So ituloy-tuloy nyo lang yung panlalait ninyo. And tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Hindi na kayo natuto. Hindi na kayo natuto. For 10 years, ganyan pa rin yung taktika ninyo. And you think that you will be able to achieve a different result? Or maybe, you know that it will not get a different result. That's why now, you are resorting to kneecapping your competition. Pipilayan nyo na lang yung competition ninyo. Iaharas ninyo. Kunwari, nasaktan kayo sa isang satirical post, ididemanda nyo, etus para siraan. Pero anong ending? Yung mga sinisiraan ninyo, lalong lumakas at lumawig ang boses. Kaya, tuloy-tuloy lang kami dito. Hanggang mapagod kayo. Dahil kami, hindi kami mapapagod. Dahil alam namin na ang pinaglalaban namin ay para sa realidad ng bawat isang Pilipino sa pang-araw-araw nilang buhay. Kayong pinaglalaban niyo teorya. Kami pinaglalaban namin totoong buhay pang-araw-araw ng mga Pilipino. So, good luck na lang sa inyo. And sige, ituloy niyo yan. Pero keep denying that we are engaged in a social media war and that you're losing, then you will not be able to get what you want. Because ang nilalabanan nyo na reality. At ayaw nyo tanggapin yung reality. That's a fatal mistake. Huge mistake. And baka lalo kayong mapasama sa taong bayan sa patuloy niyong pagpipilay sa mga kakompetensya ninyo sa social media. Yun lamang po at maraming salamat. And again, maraming salamat sa nag-participate sa global celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. And tuloy-tuloy lang po tayo dahil, well, ilang year, sanay na naman tayo dito, di ba? Kahit nung panahon ni Digong na nilalabanan natin itong mga mapagpanggap ng mga ipokritong mga to. Hindi ba? So tuloy-tuloy lang tayo dahil wala naman nagbago. Mani na lang sa atin ito dahil nadanasan na natin. So maraming salamat and magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. This is for the motherland.